Hi everyone! So for today's vlog, sasagutin ko po ang lahat ng inyong mga katanungan regarding po sa naging biyahe namin ni Gilbert mula po doon sa Luzon, papunta po dito sa Mindanao. From gastos, condition ng mga kalsada, saan kami nagstay, and kung ano-ano pang mga tips na pwede ko pong i-discuss sa mga nagpaplano din na magbiyahe in the future. To be exact, ang aming pong naging biyahe ay mula po Binyan, Laguna hanggang dito po sa Tandag, Surigao del Sur. So matotal po ay nasa 1,200 plus kilometers po yung aming tinakbo. So ang una po naming sinakyan na Roro ay galing po ng Matnog, papunta po ng Dapdap Port sa Samar. So ang binayaran po ni Gilbert sa motor ay 605 pesos. Tapos meron pa pong ibang mga binayaran kagaya po ng LGU Matnog users fee. Ang passenger po ay 10 pesos, yung sasakyan ay 25 pesos, yung motor ay 15 pesos. Yung terminal fee na 30 pesos and RRTF fee na 65 pesos yung motor, 129 naman yung sasakyan. So yung total po na binayaran namin para po sa motor ay 725 pesos at yung car naman po ay 1,707. Para po makita ninyo kung magkano naman po yung babayaran sa ibang mga sasakyan, i-stop nyo na lang po yung video or i-pause po ninyo yung video kasi nandiyan naman po nakapaskil kung magkano ang babayaran ninyo sa port from Matnog para makatawid kayo doon sa Samar. So ang aming sinakyan po na Roro ay light shipping. Meron pong available na Montenegro, meron din pong available na fast cut, pero nung time po kasi na nagpunta kami doon sa one-stop shop, ang available lamang po ay yung light shipping. So yun po yung aming nasakyan. So ang next naman po namin na sinakyan na Roro ay from Liloan Port, patawid naman po ng Lipata sa Surigao. Ang binayaran po namin total sa Roro at sa mga port and any other fees, panoorin nyo na lamang po sa video na to. Nandito na kami ngayon sa Liloan Port. Ang sasakyan po namin ay Montenegro. Ang sasakyan po ang binayaran ko ay 3,200 at ang motor naman ay 1,200. So naka 20% discount daw sila ngayon, kaya ganun lang yung binayaran. Dati daw kasi 4,000 yon yung sasakyan. Yung motor naman ay 1,600. Dito na si Gilbert. Ibinayaran lang tayo doon sa labas. Meron tayong binayaran kanina na 90 pesos, parang sa municipality yung dalawa na kami, sasakyan, motor at saka dalawang driver, 90 pesos. Tapos dito naman meron pang binayaran si Gilbert, PPA at saka sa kotse 129, sa motor 65. Sa terminal lang lahat yun 17 at saka 15, 32 lang. so mura lang din, 94 plus 32, so nasa 200 plus lang. Sabi na natin 100 sa labas, so mga nasa 350 ganun, 350 more or less. Bukod dun sa ticket na nabanggit ko kanina. So tips lamang po sa mga naghahabol ng oras kapag sinabi po ng Roro management na ang kanilang alis ay alas 12, hindi po madalas nasusunod yon, ano? Bigyan nyo po ng 1 to 2 hours allowance kasi based on our experience, even from my previous biyahe, lagi pong ganun, no? May delay. Ang biyahe po na ito namin ni Gilbert ay pangatlong beses ko na. And based on our experience, palagi pong ganun may delay. So kung naghahabol kayo ng inyong oras, nakalatag na yung mga oras ninyo, lagi po kayong magbibigay ng 2 hours allowance. So sa amin namang overnight stay, pinakauna po naming pinag-istihan ay ang Accent Homestay. Ito po yung kanilang Facebook page. Mabait po yung mga may-ari and napakadaling kausap. For only 1,000 pesos, dalawang bed. Good for 4 na po yan kasi double po yung kanilang mga bed. Meron pa silang extra bed. Maganda yung CR, may mga cabinet, meron kayong gamit na pwedeng gamitin. Pwede kayong magluto doon. Merong paayos na parking. And isa sa pinakamaganda dito ay napakalapit po nila kung saan kayo magre-register bago kayo makapunta doon sa one-stop shop kung saan kayo ay bibili ng ticket para sa inyong pagtawid sa Matnog papunta po ng Samar. At 10 steps away lang po yung kanilang homestay.
Kaya sobrang convenient. Ang next naman na pinag-istehan namin is sa The Island Nature Spring. Alam ko na marami sa inyo ang nakakaalam kung saan ito kasi ang may-ari nito ay sikat, no? Si Michelle Fox, si Vavaing Marangal. Actually, ang The Island Nature Spring po ay medyo malayo or medyo lihis sa aming original na ruta, pero talagang pinilit ko na pumunta dito sa lugar na to kasi nga gusto ko yung lugar. Hindi naman kami nagmamadali ni Gilbert, kaya nagstay kami dito ng 2 araw at ang kubo po nila ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos each. Alam ko yun na yung pinakamura doon sa mga kubo na pwedeng pag-stayhan kasi yung iba nilang kubo ay nagkakahalaga na ng 3,000 pesos. Sulit na sulit po yung aming stay doon, masasabi ko, kasi sobrang maayos yung paligid, sobrang tahimik, kahit may mga ibang guest, well-informed yung mga guest na bigyan ng privacy yung ibang mga nagre-rent doon or nag-i-stay doon. Actually, doon sa kubo po namin meron kaming katabi na nagre-rent din, pero hindi namin sila maramdaman. Same thing, no, kami. So talagang respeto lang po sa mga camping area na talagang dapat hindi tayo masyadong nag-iingay kasi nga po yung mga tao na nandoon ay nagre-relax. Lalo na po itong lugar na to ay medyo malayo, no. Talagang sadyain siya and hindi ganun ka ganda ang kalsada. Medyo challenging po talaga. Lalo na sa akin, yung sasakyan na ginamit ko po ay sedan, medyo mababa, so merong mga lubak na malalalim. Kaya minsan talagang mapapaaray ka na lang kasi alam mo na sumabit yung ilalim. Nagstay kami dito sa loob ng 2 araw. So 4,000 pesos po yung aming binayaran. Paalala lamang po na ang kanilang last order sa kanilang cafe ay until 5 p.m. Kaya nung kami, late na kami nakapag-check-in dahil nga sa delayed namin sa Roro, alas 8 na, hindi na sila nagsuserve noon. So, ang ginawa ko ay bumili na lang ako ng pagkain sa labas. Pwedeng-pwede naman po kayong bumili ng pagkain sa labas. Wala pong corkage. Our next stay naman ay doon na po sa Tacloban. Ito po yung aming pangatlong stay. Pangalan po ng lugar ay Rafael's Pension House. Ang maganda po dito sa Rafael's Pension House ay nasa gilid lang siya ng kalsada. Malapit siya sa lahat. Merong laundry sa baba at merong kainan sa baba. Sobrang convenient din ang lugar na to. Actually, yung first na uwi ko nung Mindanao, dyan ako nagstay. Pangalawang uwi ko, dyan din ako nagstay pagkatawid ko ng San Juanico Bridge. Lahat po actually ng mga pinag-estihan namin, yung Accent Homestay, The Island Nature Spring, Rafael's Pension House, nakikita lahat sa Google. And alam ko meron po silang mga FB page. Sa Rafael's Pension House naman po, ang aming binayaran ay nagkakahalaga ng 1,200 per night. Pero malinis po at merong 2 single bed. So, kung 2 kayo, komportable yung magiging stay ninyo kasi nga, tig-isa kayo ng bed. Air condition din po. Meron silang maayos na CR, kaya sulit din naman po. Ito, isa rin sa pinakamaraming nagtatanong magkano daw ba yung gas inabot namin sa gas. So, average po simula Luzon hanggang dito po sa Mindanao, ang sa motor po ay nasa 2,500. Hindi ko na po nalista exactly yung mga pinagas namin ni Gilbert kasi sometimes nagmamadali na rin kami, pero base sa aming computation ni Gilbert, ang average po more or less nasa 2,500 yung motorsiklo Aerox, no. Medyo malakas siya kumain, no, para sa scooter sa Aerox kasi po ako ay nakapanggilid somehow, medyo upgraded siya. Kaya nasa 40 pa lang nag-activate na yung kanyang VVA. So malakas po yun. Ano? So pwede pa kayong magtipid kung medyo mababa yung klase ng motorsiklo na ginagamit ninyo. Sa sasakyan naman, as far as I can remember, 5 beses ako nagpagas. Average is 1,500. So more or less nasa 7,500 naman. Ang dala ko pong sasakyan ay Honda City. Meron siyang sports mode. So kapag ka may mga chance na medyo mahaba at malawak yung kalsada, naka-sports mode po ako. So, somehow, medyo, yun nga, malakas din siya kumain. Pero, pwede pang tipirin, ano? Kasi, pwede ka naman mag-chill ride kahit hindi ka mag-sports mode. At saka, yung time po kasi na umuwi ako dito, medyo loaded po yung sasakyan ko. Kaya talagang understood na medyo kukonsumo siya ng malakas ng kaunti sa
gasolina. 10,000 pesos para sa gas, sa motor na po yun at saka sa sasakyan. Ito na po yung challenging pagdating sa mga kalsada. Tips po, kailangan bumiyahe kayo ng gabi from Manila para pagdating po ninyo ng Quezon, maliwanag na. Kasi sa Quezon pa lamang po, pagpasok ninyo, doon na po nagsisimula ang kalbaryo sa kalsada. Quezon po, marami pong ginagawa, Marami pong mga lubak-lubak. Merong mga kalsada na walang ginagawa pero medyo challenging din, kagaya po ng Tagkawayan. Marami na po sa ating mga riders for sure nakakaalam nito na medyo matagtag ang kalsada sa Tagkawayan. Sa Lopez, marami ring mga ginagawa dyan, so maraming stop and go. So I suggest na bakbakin po ninyo yung kalsada na yan ng tirik na ang araw. Kasi nga po, para kita po ninyo yung mga lubak at hindi po kayo delikado. Pagdating naman po ng Bicol, sa Bicol region, Saragay hanggang Naga, ramdam pa rin po namin ang mga lubak, pati sa Sipokot. So medyo makakaginhawa na talaga kayo sa lubak, sa mga dire-diretsong maayos sa kalsada pagdating na po ninyo ng Sorsogon, papunta po ng Matnog. Ang pinakasusunod na challenging na kalsada of course ay Samar. Pangatlong beses ko na nga pong uwi dito sa Mindanao and talagang sobrang challenging ng Samar. Kung sa tingin po ninyo na medyo challenging na yung sa Quezon at saka dito sa Bicol region, baka magulat po kayo, Mas malala po talaga dito sa Samar. Hindi na po siya lubak. Butas na po. Butas, malalaking butas. Merong ibang mga kalsada doon na maganda naman, asfalto, pero pagdating sa unahan, biglang may malaking butas. Kaya hindi pa rin po talaga safe na bumakbak doon. So I suggest lahat po ng mga lugar na yan ay takbuhin nyo po ng umaga. Yun talaga yung pinaka-suggestion ko. And at the same time kasi, pagka umaga, may enjoy nyo yung views, makikita nyo yung mga kabundukan, mga palayan. Umaga po talaga ninyo bakbakin. Pagdating naman po dito sa Leyte, paglabas nyo mismo ng Tacloban, maganda na po ang kalsada. Papunta po ng San Ricardo, papunta po ng Liloan Port. Meron pong mga ilan na ginagawang kalsada kasi nilalawakan po. I would say mga 90% ng kalsada from Tacloban going to Southern Leyte ay maganda na po. Pagdating naman po dito sa Surigao, wala nang problema. Maganda po ang mga kalsada dito sa Mindanao. Mostly ng mga kalsada dito ay 4 lanes na. So meron mang mga ilang ginagawa, very minimal na lang. So I would say 90% din ng kalsada dito sa Mindanao ay sobrang okay na okay. So worst of the worst, Samar po talaga ang title holder dyan. Pangalawa lamang po ang Quezon at ang Bicol. Okay, tips naman po sa lahat ng mga gustong bumiyahe. Syempre, number 1 po, kailangan well-maintained yung inyong sasakyan or inyong motorsiklo bago po kayo bumiyahe. So ako po, yung aking sasakyan ay nagpa-PMS muna ako para i-check lahat. Kailangan yung driver din mismo well-maintained, Dapat may maayos kayong tulog, may maayos na pahinga. At wag na wag po kayong manghihinayang sa oras kapag kayo po ay naantok, magpahinga po kayo. Kagaya po ng ginawa namin, nung hindi na kinaya ni Gilbert yung antok, medyo inaantok na rin ako dahil tarik na yung araw, wala kaming maayos sa tulog dahil alas 2 po kami ng madaling araw umalis. Natulog po talaga kami, nagpahinga po talaga kami, mga 1 oras kami nagpahinga sa gilid ng kalsada. Wag na wag nyo pong panghihinayangan yan dahil yan po ay for your own safety. Next is plan your route. Saan po kayo dadaan? Pagplanuhan nyo po yan. Nasa Google Map. Kami ni Gilbert, pinagplanuhan po namin ng maigi kung saan kami dadaan, saan kami mag-stop over. So, plinano na namin yan ahead. Tips on packing essentials. Make sure na meron kayong complete gear pag kayo ay magbabiyahe. And magdala po kayo ng medicine. Yan isa sa mga nakalimutan namin ni Gilbert, magdala ng medicine. Kasi along the way, may mga times na sasakit yung ulo mo or sasakit yung tiyan mo. So mas maganda po na meron kayong mahuhugot ng mga medicines. Magdala kayo ng safety kit or mga simple tools na pwede nyo magamit. Like yung mga panghigpit ng mga tornilyo. Kagaya po yung sa amin. Lumuwag po yung side mirror. So gumagalaw kasi nga sobrang lubak. Marami dyan ang mga natatanggalan ng tapalodo, kaya magdala po kayo ng mga, kahit yung mga simple kits lang na panghigpit ng mga tornilyo, mga basic. Next, magdala rin kayo ng power bank. Marami na kayong mabibili niyan ngayon sa kahit anong mga app dyan. Mas maganda po na meron kayong
power bank na dala. Okay? Kung meron kayong chance na i-enjoy yung mga tourist spots, pwede kayong mag-stop over, pwede kayong matulog doon, pwede yung pasyalan, yung mga stopover, yung mga hidden gems na pwede yung madaanan, kagaya nung sa amin ni Gilbert, nung nagstay kami sa Samar, ay meron doon Secret Falls na pinuntahan namin, and so far na-enjoy naman po namin. So, libre lang naman yung lugar, so marami kayong madadaanan ng mga ganyan na secret gems na libre lang, or kung mayroon man bayad, very minimal, konting-konti lang. Trip highlights, number 1 of course is wag nyo pong mamadaliin yung inyong biyahe. Mas maganda po talaga na ini-enjoy natin yung biyahe namin, kaya yung sa amin ni Gilbert 3 beses po talaga kaming nagpahinga, and doon sa Samar ay 2 araw dahil in-enjoy po talaga namin. Mas okay na po yung ganon na ini-enjoy natin yung biyahe para hindi natin masyadong maramdaman yung pagod. As far as I know, tatakbo lang kami after nung Matnog ha, kasi medyo mahaba-haba yun. Siguro mga maximum namin mga 6 hours, no? Ganun yung mga naging biyahe namin noon. So, at least hindi masyadong mahaba, no, yung 6 hours. Kasi may mga pahinga pa naman yun. More or less po, yung nagastos namin ni Gilbert ay nagkakahalaga ng 20 to 25,000. Meron po kasi kaming mga pinagbibili sa mga pagkain, hindi po ako nagtipid, no? Kasi nga, medyo malayo yung biyahe namin, so gusto ko sa pagkain talagang busog na busog kami ni Gilbert. I would say yung 20,000 kasama na po dun yung stay, gas, roro, more or less pwede na yun, no? Kung medyo tipid ka. Pero kung halimbawa medyo hindi ka tipid, siguro mga nasa 25,000 or 30,000. Kung motorsiklo lang, kung dire-diretso, I think kayang-kaya ng at least mga 8,000. Medyo may sukli ka na nun. Basta dire-diretso. Pero I suggest po na magpahinga po kayo. So dagdagan nyo naman ng konti yung budget nyo.